Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin ito. Nakapanumpa na po bilang bagong ombudsman po ang isang politiko at ang isang napakatagal na politiko mga tambay ang magiging ombudsman. At sa tingin po natin ngayon, komento ko po, ay politiko na naman po. Mukhang politiko pa rin po ang pagiging ombudsman. Hindi po ito maglilingkod yata para sa kapakanan ng taong bayan. Para lang po yata sa kapakanan ng kapwa niya, politiko at pang sariling interes din yata, mga kabayan, ang paglilingkod po ng bagong ombudsman. Ito po, ngayon po, ano po ang kanyang tututukan mga tambay? Tututukan din daw po niya ang nakaraang administrasyon. Ang sinasabi daw pong formally nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. At syempre po, kasama po ang Vice President, mga kabayan. Samantalang ngayon po, ang napakarami dapat tutukan dahil halos lahat ng politiko, congressman, senador, at magmula sa Malacanang at sa Ilocos Norte, ay isang damukal po na korupsyon. Trilyon po ang issue ng korupsyon ng pagpasok po ng binagoong Pilipinas at ng 19 Congress. Pag yan po ang tinutukan niya, baka maubos na po ang kanyang termino. Pero kailangan pundalin sa ibang administrasyon yata. At yung napaka-importante ngayon na 3 taong korupsyon, mukha yatang uupuan lang yata ng bagong ombudsman at mamimili lang yata ng iimbestigahan. Iiwas-iwasan po ang first family, lalong-lalo po yung nando sa Ilocos Norte, mga kababayan. Pakinggan po natin ang bagong talaga na politiko na ombudsman. Hindi po naging Chief Justice man lang. Imposible, mga kababayan. Pakinggan po natin. Muli namang sisiya sa atin ni Ombudsman Remulla ang Formally Scandal na isa sa mga sinasabing kaso ng korupsyon ng nakaraang administrasyong Duterte. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Reyes! Steve! Tony, bukod sa manumalyang flood control project at issue sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, sisilipin din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kontrobersya sa Formally, isang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa DBM Procurement Service para mag-supply ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod nito ng panawagan ni dating Senador Richard Gordon na muling balikan ng bagong ombudsman ang nasabing kaso na unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee ilang taon na nakakalipas. Ayon kay Remulla, nagkaroon man ng mga pagdinig ng Senado noon, hindi na ito umusad kaya marapat lamang na muling bigyang pansin. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na dahil pa sabihin mo, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw at marami nagsasabi na may nangyari na masama doon. Iginit din ng bagong ombudsman na posibleng masangkot sa investigasyon maging ang mga matataas na opisyal mula sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Depende yan sa mga ebidensyang madidiskubre. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Dito ang Radyo Patrol. Nakita niyo po mga tambay, ibang klase no? Talagang sa pamilya Duterte po nakatutok ang ombudsman, ang bagong talaga. Hindi po sa korupsyon na malawakan po ng administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Bakit kaya ayaw niya silipin? Ayaw niya imbestigahan si Tambaluslos, si Saldico, at yung nasa Ilocos na congressman, at yung pumirma ng GAA. Yung pumirma po ng GAA para maging budget. At yung naisingit po na 241 billion. Hindi kaya niya sisilipin yon? At hindi kaya niya sisilipin din yung maanumalyang paglipat ng pera sa PhilHealth? Mga kabayan, hindi bababa sa 90 billion, 89 billion na ilipat. Hindi rin kaya sisiyatin yung pinasok mo investment na sinasabing Maharlika Investment Fund. At hindi rin kaya sisilipin kung paano o saan, kung sino ang nakabili ng ginto na lumabas sa Central Bank o mano. Mga kabayan, nakita nyo po, wala na pong check and balance ang ating bansa. Wala na po.
Wala nang check and balance, mga kabayan. Talagang puro pamumulitika at politiko ang humahawak na po. Yung ombudsman ang dapat pong magbigay ng check and balance. Dapat po hindi politiko ang nahandyan at hindi namumulitika, umano. Pero nilagyan po ng politiko. At itong politiko na ito ay marami pong karga-karga, mga kababayan. At hindi rin kaya bubuksan ni Boying yung issue po na anak niya, na nadawit po sa kahon, napakarami po na damo. Sa bagay, na-absuelto nila yun eh. Hindi kaya. Kaya ito po mga kabayan, ito po ang magiging trabaho po ng bagong ombudsman. Mga kababayan, tututukan at talagang hindi tatantanan excuse me po, ang nakaraang administrasyon. At syempre po ang Vice President. Dahil ang Vice President ay nagpahayag na po siya na sisilipin at pag-aaralan ang mga sinasabing isinasampa na impeachment sa Vice President. Hindi po ba? At alam naman po natin yan, mga katambay, dahil mismo ang Vice President, sinasabi naman po yan kung ano po ang mga plano nila. Alam naman po ng Vice President yan. Pero nga, mga kabayan, dito po kasi sa Vice President, hindi naman po nila basta-basta yan maimbestigahan dahil yan po ay pangalawang pangulo. Meron din pong immunity yan. May immunity. Hindi po ba? Katulad po ng pangulo. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Ang tanong po natin dito, mga kabayan, ibang klase itong ombudsman. Ito ngayong hinaharap natin. Kaya nga may problema ang bansa eh. Ang laki ng problema ng bansa. Pera, korupsyon. Hindi mo man lang makitaan ng isang ombudsman. Natututukan niya itong mga tao na ito na malalaking ulo. Magmula sa Malacanang, sa speaker, Quezaldico, at yung anak na nahandun sa Ilocos Norte umano. Matatabunan na po yan. Magaling po. Magaling. Ibang klase po. Nagkaroon tayo ng ombudsman na politiko at may dynasty sa Cavite. Halos lahat po sila dyan ay politiko. Ibang klase. Hindi po ba? At may kapatid din po na nanunungkulan sa gobyerno. Ibang klase na po ang ating gobyerno. Ibang klase po ito. Talagang ito po mga tambay, itong ginagawa nilang ito, halatado. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. At kung yung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung hirap na hirap ang bansa dahil nakakaubusan ng gamit at gagamitin ng ating mga nasa medical field at yung ating mga doktor, nurses, at lahat na nagtatrabaho sa medical, kailangan suportahan mo para hindi mamatay. Di po ba? Nagamit dyan ang pera ng bansa. Kaya nga yung sinasabi nila, yung Parmali, kailangan yan eh. Hindi po ba? Dahil mahihirapan kang kumuha noong mga panahon na yun, lalo-lalo yung mga PPE, yung mga pamprotekta, yung mga mask. Di po ba? At marami pang pangailangan. Kung ang Pangulo nun ay si BBM, ubos tayong lahat. Baka pati ang bagong ombudsman, madisgrasya rin. Kung sila ang namumuno noon, noong mga panahon na yon. Nakita nyo po. Tapos bubuksan nila si Gordon. Nakita nyo, si Gordon nagbebenta. Ginawa pang negosyo ni Gordon umano. Nung siya yung sa Red Cross, di ba? Nagbebenta pa sila. Umano. Ibang klase itong mga tao na ito. Sa bagay, alam mo naman eh. Alam mo naman na gusto nila hawakan ng Pilipinas. At alam naman natin na ayaw na nilang umalis sa kapangyarihan. Pero pagka nanatili sa kapangyarihan ng mga taong ito, wala po. Kawawa tayong mga Pilipino. Kawawa ang ating bansa. Pagka ganitong klase lang po maglilingkod sa atin. Mga kababayan, mga makasarili. Puro pamumulitika. Wala pong nagawa sa ating bansa. Wala pong nagawa. Puro pamumulitika at pangako lamang. At binaong patay sa utang at puro buwis. Ang nahita po natin sa gobyerno ito ay magdagdag ng buwis. Pero yung problema po nating mahirap,
pagkain, bilihin, bayarin natin buwan-buwan, ni hindi man lang po masolusyonan. Pati nga, ang mga kababayan natin nasasalanta ng mga kalamidad, hirap na hirap po suportahan. Tinitipid pa, umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napaagaling po. At alam naman po natin mga tambay, one-sided lang po ito. One-sided. At kailangan po nilang i-divert ang korupsyon nila. Kaya kailangan nilang dalhin at itutok ang atensyon ng taong bayan sa dating administrasyon para po matabunan na ang issue ng korupsyon nila umano. Kaya kailangan habulin at pagtuunan nila ng pansin para po mawala ang issue. Hindi po ba sa dating administrasyon? At kay Vice President, napilit po nilang pinababagsak dahil hindi nila ito matatalo. Kaya po mga tambay, yung solusyon naman po dyan, may solusyon naman po dyan. Palitan ang ulo. Pag napalitan mo ang ulo, itong si Boying, madali na pong mapalitan yan at mapanagot kung meron man siya na dapat sagutin, lalong-lalo po sa ginawa po sa dating Pangulo na hindi nakakuha sa kanila ng due process. Hindi po ba? Bagong ombudsman. Kaya yung panahon naman ay lumilipas. Hindi natin alam dahil marami na pong nakaamba at marami na po ang taong bayan ay galit na sa inyo. Napakarami na po. Sunod-sunod na po ang magiging panawagan po. Ang rally, hindi po matitigil yan. At meron na rin pong magsasampa ng impeachment sa kanyang boss. Tingnan po natin kung hanggang saan tatagal ang administrasyon na walang binigay sa Pilipino. Puro pahirap. Samantalang sila, puro pasarap, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po. At sa mga nagla-like, share, and comment. And sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you rin po. Mabuhay po kayong lahat. At sa panalangin po natin, sa pagsama-samahin po natin na isama sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo po sila sa kapahamakan at hindi po magtagumpay ang nagpaplano po ng masama sa kanila. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. At syempre po mga kabayan, tayo rin po ay magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po. At konting tiis na lang po mga tambay. Ganyan po talaga dahil ang ating bansa ay napapalibutan na po ng kadiliman mga kababayan. Napakadilim po at kulay itim po ang ating bansa, lalong-lalo ang gobyerno natin. Ingat-ingat po mga tambay. Konting tiis. Bye-bye.